araw sa inyo mga kababayan. Gusto ko lamang pong i-update kayo sa issue nitong threat. Noong isang araw, diniscuss ko na po ito sa inyo pero hindi pa ho kumpleto. Dahil akin po itong pinag-iisipan kung nararapat ba na gumawa ako ng video just in case may mangyari. Ganito po kasi kwento nun. Nung panahon na tayo po ay nagdi-discuss patungkol po kay Bantag, meron na po akong natatanggap na threat through emails, texts, and calls na sinasabing huwag mo ituloy yan kung ayaw mo sumunod kay Percy Lapid. Alam nyo, yung time na yun, syempre, alam mo naman tayo, ang mga threats hindi naman po natin ganun kiniseryoso. Although I was advised by my father na mag-ingat. Dahil nga po hindi ho yun biro yung mga ganung bagay. Syempre sa loob-loob ko, may part na natatakwa ako kasi ako'y simpleng vlogger lang naman po. Hindi naman po tayo yung mga big time. Although I also contribute sa Remate at sa isa pang tabloid. Gayunpaman, hindi ko ho ito masyadong tinitake seriously. Pero gumawa na po ako ng mga hakbang for my security. And hanggang sumunod yung kay Tebes. And napipikon talaga itong taon to. So tumitindi yun until noong December. Sabi ko nga po sa inyo when I was in Japan, kung ano-anong call, as in at least 10 calls a day ang natatanggap ko with different numbers. Sabi ko baka naman pinagtitripan lang ako nito, ganito. And itong January, meron pa rin akong mga natatanggap. Okay lang, sabi ko, sige, okay lang. Until last night, na kaya nga po ginagawa ko na po itong video na ito. Alam niyo po, sa totoo lang, I don't like doing this kasi lagi ko naman sinasabi ito sa inyo, yung mga lalo na yung mga banateros, di ba? Minsan kasi may mga vlogger dyan na they think na the world revolves around them. Sa akin po kasi hindi. I really do. I'm just a messenger. I don't want to be the topic. Diba? As much as possible, I don't want to center to myself. Ayokong, alam mo yun, feeling masyado na ganito importante. Hindi ko yan tipo dahil wala lang ako, isa lang akong tao. I mean, compare sa ilang milyong mga Pilipino, ano ba naman ako? Yun lang lagi nasa isip ko. OA yan, ganyan. But last night, I received a very concrete news. Ito kasi yung konteksto na. You can check, you can verify if you want. Before, noon pa, wala pa sa politics, medyo pumasok po ako sa isang ahensya ng gobyerno. Just to be honest, sa NBI po. Although it was not an organic, I made some friends. Siyempre, meron tayong mga makikilala. Ito ngang isang kaibigan po natin na lehitimong agent. Kasi dalawa po yan sa NBI. Meron yung talagang agent, which is yung abogado and certified accountant. Yan ho yun, yung mga lehitimong organic. O lehitimo naman din ito isa. Yung isa naman yung confidential agent. Usually ho, itong mga confidential agent, wala akong sahod dyan. Okay? Sila ho talaga yung usually tumatrabaho doon sa mga nababalitaan natin na hindi magaganda. So, etong friend ko na organic agent,
nagsabi sa akin yesterday na merong mga CA, di umano, o yung confidential agent, di umano daw nagpaplanong dukutin ako. Utos daw ito ng kanilang isa sa mga boss. Hindi ko na lang po papangalanan kung sino po ito. Pero alam ko namang may idea na kayo. Alam mo, hindi na biro, nagtanong-tanong na ako kasi gawain po talaga ng iba yan, ng mga ibang tiwaling. Hindi ho lahat ng confidential agent tiwaling. Ako po ay naniniwala pa rin po sa ahensya, sa NBI. Actually, kung makarating po sana sa inyo to, maimbestigahan nyo. Kasi itong mga NBI na ito po ay mga profesional. Yung mga abogado dyan, yung talaga mga organic. Ano ibig sabihin nito? Hindi ho yan nawawala. Magpalitan man ng presidente, magpalitan man ng appointing authority, hindi ho yan nawawala. Continuous ho sila. Kaya mga professional po yan. Usually, itong mga confidential agent, ito po yung mga bata ng mga in-appoint nung kasulukuyang boss nung administrasyon na yon. O di kaya itong mga tao nung in-appoint doon na mag-head. Yan po ang mga CA. Kaya ang kasip nga po, hindi sila makapasok ng agent dahil nga po hindi sila abogado o kaya certified accountant. So, yun po ang sitwasyon. So, nung nalaman ko po yun, siyempre po, para ho sa kaalaman ng iba, nagdodobling ingat ako at nagdodoble rin po ako ng seguridad ko sa aking buhay. But again, as I've said kahapon, isang araw, sabi ko nga, lahat naman po tayo dyan ng patunguhan. Diba? Ako naniniwala ako dyan. Yan ang isang bagay na pinaniniwalaan ko with all of my heart. Sabi nga nila, diba? To live is Christ and to die is gain. So, hindi po ako natatakot. As a matter of fact, I'm okay. Bakit po? Di tapos na ang problema sa mundo na ito. Kasama mo ng Panginoon. Again, I'm not ulitin ko, hindi ko po sinasabing ako'y banal. Pero tinanggap ko ang kapatawaran na ibinigay ni Kristo sa akin. At ako yun ay sapat na para maging secure ako sa aking eternity. Ngayon, habang nandito sa lupa, may kanya-kanya tayong purpose sa buhay. May kanya-kanya tayong calling. And I feel this is one of my calling is to be the voice of ng mga needy o na mga injustices, especially with our corrupt politician, to open some eyes. Diba? Kaya nga po, just in case lang, something happened to me. Although again, I'm dinoble ko po. So yung mga mahal ko sa buhay, wag po kayo mag-alala. Just in case lang po, ito lang yung video na ito, i-share ninyo, i-play ninyo na magkaalaman kung sino talaga ang yumari. Kasi ito ho hindi na ho ito kwento-kwento, hindi na ho ito marites. Ito po ay narinig ko na po mismo doon sa kakilala natin sa loob. At doon naman sa mga mapapag-utusan lang. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kung mahal nyo pamilya mo, kung mahal ninyo ang inyong pamilya, kung alam nyo po na ang inyong pamilya ay kailangan kayo, huwag nyo na pong gawin. Dahil hindi po ako papakuha ng buhay. Gayon din ang aking mga kasamahan. Sisiguraduhin meron mangyayari sa inyo. Hindi ho kami uuwi
nakaurong. Ito ang mga nasa paligid ko ay mga handa ibuwis ang kanilang buhay. Ang tanong ko sa inyo, kayong mga napag-utusan, handa ba kayo? Dahil kawawa ang pamilya nyo. At ikaw namang boss nila, alam mo mas maganda, magpahinga ka na lang. Isipin mo na lang yung iyong mga pamilya na spend time with your family instead of doing this. Why? Even if you kill the kill the messenger, you cannot kill the message. Yan ang tatandaan mo. Kasaysayan na yan sa mundo. Nangyari na yan kay Bantag, kay Tevez, di ba? Hindi ko sinasabi patay na sila, pero you tried, di ba, to silence them. But they will not allow that. Sa akin din. Hindi ko naman sinasabi importante ko, pero pag may nangyari, magiging importante ko. Kaya mag-isip-isip ka dahil ikaw ang puputukan nito. Sa mga confidential agent, di umanong napag-utusan. Isipin nyo na lang pamilya nyo. Maraming salamat po. Ako si Banat Bay.